Malaki ang binitawang pangako ni Pangulong Duterte noong panahon ng kampanya. Susugpuin daw niya ang krimen at iligal na droga sa bansa sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Hinimay ng GMA News ang mga nagawa na ng Pangulo sa unang 25 araw niya sa pwesto. May report si Rafi Tima. I know that there are those who do not approve of my methods of fighting criminality. They say that my methods are unorthodox and verge on the illegal. Sa unang 3 linggo pa lang ng bagong administrasyon, mahigit 100,000 na ang sumuko, lampas 3,000 ang inaresto, at halos 200 at 40 na ang napatay sa kampanya laban sa iligal na droga. Marami sa mga nasawi. Nanlaban din daw. I know the limits of the power and authority of the President. I know what is legal and what is not. 5 police generals pinangalanan ni Duterte na umano'y protektor ng drug lords. Order them relieved from their assignments and report to the Director General. Tinukoy rin ng Pangulo mga umano'y leader ng drug triad. Sina Wu Tuan alias Peter Ko, Herbert Colanco na nakapiit sa New Bilibid Prison at isang Peter Lim alias Jaguar. Ang negosyanteng si Peter Lim ng Cebu City, kumpare ni Duterte sa kasal, humarap sa Pangulo para itanggi ang pagkakasangkot sa droga. Basta masilip na ako. Sige, okay. Tiwasan to yun. Tinuod lang. Unang executive order ng Pangulo, palit liderato at pag-restructure ng mga ahensya sa ilalim ng Office of the President. Ang campaign manager ni Duterte na si Cabinet Secretary Leoncio Ibasco Jr. itinalagang pinuno ng 12 ahensyang tututok sa paglutas sa kahirapan. Isang araw matapos ang kanilang hiwalay na inaugurasyon, nagtagpo rin ng landas ang halal na Pangulo at ang pangalawang Pangulong si Leni Robredo. Hindi nagtagal itinalaga si Robredo bilang pinuno ng HUDCC o Housing and Urban Development Coordinating Council. Pakikipag-usap ang nakitang paraan ng bagong administrasyon para makitungo sa rebelde at maging sa gobyerno ng China kaugnay ng ruling ng International Arbitral Tribunal sa West Philippine Sea. I have to consult many people, including President Ramos, but I would like to respectfully ask him to go to China and start the back conversation. Mga unang hakbang tungo sa pagbabago. Ang main gate ng Department of Agrarian Reform binuksan matapos ang 2 dekadang pagkakakandado. Operasyon ng mga minahan sa bansa, sinuri. 4 na kumpanya, sinuspindi. Pagsuri sa mga pulisiya at regulasyon kaugnay ng kontraktualisasyon ipinag-utos. Executive Order sa Freedom of Information, pinirmahan. Samantala, inihain na sa mababang kapulungan ng mga panukalang batas na sinusulo ng Pangulo at ng kanyang mga kaalyado. Kabilang dito, panukalang muling ibalik ang parusang bitay, pagpapababa sa edad ng mga kabataang dapat managot sa batas at ang pagpapatupad ng federalismo. Pangakong isusulong ng Pangulo na magdudulot ng panibagong sistema ng gobyerno. I am ready to start my work for the nation. Rafi Tima, GMA News.